Hey guys! Magandang gabi. Panibagong araw, panibagong update na naman nga ang ating pag-uusapan. Andito na naman nga po ako ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Kalidyo Tarbicads upang magatid latest update and fresh happenings patungkol sa Itbulaga. Basta mga balita na may kinalaman po sa noontime shows natin sa TVJ. Sagot na po natin yan at syempre ganun din sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa akin channel, ano pang iniintay nyo? Maaari po ninyo pindutin na subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated ka sa atin pong mga balita. Pero bago ang lahat, nais ko po munang batiin ng advance happy birthday ang atin pong Kadaricats na si Raisa May Dizon. So, bukas nga po birthday ni Raisa. And eksakto, mga Kadaricats, dahil live ang EB, for sure meron pong inihanda ang TVJ para po sa kanya. So, nais ko pong balikan ang naging journey nitong si Raisa May Dizon sa Itbulaga from Aling Maliit na kinagiliwan po nating lahat noon hanggang maging boss madam naman sa Itbulaga and ngayon si Miss Topsy. So dalagan-dalaga na nga po itong si Raisa May Dizon. Malaki na rin po ang pinagbago po niya. And ang nakakatawa dito mga Kadaricats, yung mga tao po talaga ay hindi rin hinayaan or nalungkot, nagalit sa tape nung nabalita ang nais nilang tanggalin pala si Raisa sa Itbulaga. Hindi pa nga po makamove on ang mga tao sa pagkawala po nila Ruby, nila Pia, at iba pa pong mga host sa Itbulaga. Eto po pati si Raisa pag-iinitan. Anyway, again, happy birthday kay Aling Maliit, kay Boss Madam, kay Miss Topsy. And abangan po natin na bukas, for sure may inihanda ang Itbulaga para po sa kanyang birthday special. Samantala, pag-usapan naman nga po natin ang post na paintings po nitong si Boss Joey na may kinalaman sa Itbulaga. I don't know ano po yung nasa likod ng kanyang pag-post po nito, Kadaricats. Kasi for sure, meron pong malalim na dahilan na yung mga oras po ng pagpo-post ni Henyo Master Joey De Leon. Wala naman po silang kaaway ngayon o kalaban, di ba? Nananahimik po ang tape. Pero po pwedeng lamang din nagse-celebrate at masaya ang puso ni JDL hinggil po sa pagkabawi nila ng titulong Itbulaga. So, nakapaloob nga po dito yung mga channels na nalipatan po ng TVJ and Channel 9, Channel 7, Channel 5, Kadaricats, and of course, itong nasa taas yung infinity sign na tumatayong tinik na corona po ni Jesus. And I think ito pong nakaano dito ay si Jess Espiritu na saksi po ng pagkakabuo ng titulong Itbulaga. And meron po yung pirma na Henyo Master Joey De Leon. Samantala, speaking of Boss Joey, patungkol nga po sa pandadawit ng ilang panatiko ng Showtime hinggil sa issue ng Kapamilya Noontime Show kamakailan. Sabi dito ni Sir Roy Michano Mogol or komento niya dito, bakit nila pilit ikinukumpara si Boss Joey kay Vice? Napakalayo naman ang pagkakaiba. Iba yung bastos ang lumalabas sa bunganga kesa doon sa tahimik lang o kung magparinig lang. Saka yung sinabi ni Boss Joey kay Miles, hindi yung pagpapahiya. Kesa doon sa ginawa ni Vice, na sabihin na pwedeng mademanda agad. Ibang usapan yung mademanda kesa sa body shaming. So, ang pinupunto po kasi ng ilang panatiko is that bakit daw gano'n? Si Boss Joey ang bastos-bastos daw, kung ano-ano yung dami daw issues din itong si Boss Joey, etc. Pero si Vice Ganda gusto ipasuspinde dahil lang ang sa gusto niyang protektahan yung babae. Paano naman daw yung pang-body shame ni JDL kay Miles Ocampo na iniisa daw sa mga Itbulaga host, wala man lang nagtanggol kay Miles Ocampo. Unlike daw sa Showtime na pinoprotektahan pa ang value, ang karapatan ng kababaihan. So, lumalabas po tuloy na pangit ang Itbulaga, magpatakbo ang Itbulaga, no? Na ang Itbulaga ay
Walang pakialam kung may nababastos na sa kanilang programa. Parang ganon yung nais po nilang iparating. Pero syempre tayo mga kadarvikans, wala po tayong nakikitang mali at wala po tayong nakikitang dahilan para pagkumparahin yung issue ng Itbulaga at Showtime. Ang layo rin po ng comparison nila kay Boss Joey and kay Vice Ganda. Siguro, bugbog sarado na sila ngayon sa mga negatibong komento. And nais ko lang din pong sabihin na hindi po mga TVJ fans lang yung bumabato ng negative comments hinggil sa nila. Buong Pilipinas na po ang nag-uusap-usap, ang nagte-trend hinggil po at nagsasabi ng kaugalian nitong si Vice Ganda. Pero bakit ang pinag-iinitan ng mga fans ni Vice and ng kapamilya fans ay ang Itbulaga fans, ang mga TVJ fans? Imulat po ninyo ang mata nyo, hindi lang po kami yan. Samantala, sabi naman dito ni Archie Eresmas, ilan sa mga host and artist na nasa It Showtime ay naging part ng Itbulaga. Na di man naging host or hindi man sila naging host, pero naging part ng showbiz career nila ang Itbulaga. Si Vice Ganda at ilan sa kanila lang ang hindi nakatapak sa entablado ng Itbulaga. Kaya maaaring gano'n na lang tingnan at pakiramdam ni Vice sa kanyang sarili. Dahil para sa kanya, masakit o nadi katanggap-tanggap na siya or isa siya sa mga artist o nasa showbiz na hindi man lang nakatapak sa entablado ng nag-iisang show ng Pilipinas na nakasama sa top 5 longest running variety show ng buong mundo. At yon ay ang nag-iisa at wala nang katulad pa. #EBWCals Itbulaga TVJ. Samantala, pag-usapan naman po natin ang tungkol po dito sa sinabi ni Bossing kamakailan na dapat pong abangan, kaabang-abang na pinaghahandaan po ng Itbulaga. Meron po kasing hula ang mga Darwicans sa mga groups po sa Facebook na marahil ito po ay patungkol na sa anniversary ng TVJ or 45th anniversary dahil malapit na nga po ito. Isang buwan na lang. At sabi nga dito, mukhang nadulas lang yata si Bossing. Parang hindi pa yata dapat i-announce. And para sa akin, hindi lang naman na ito po patungkol sa anniversary. Po pwede rin yung sitcom ni Bossing. Kasi kamakailan, di ba, nabalita po na wala na, talagang close na po ang Open 24/7 niya sa GMA 7. And tayo, of course, na mga fans, alam natin ang reason. Dahil lilipat na po si Bossing sa TV5, doon na po siya gagawa ng sitcom. So, maaring yun po ang dapat nating abangan na tinutukoy nitong si Bossing Vic Soto. Maaring hindi pa nga po pwedeng ilabas, pero nadulas na siya. Anyway, ngayon naman, yung big announcement po ng Itbulaga, pag-usapan po natin. Ang dapat po nating abangan na Father's Day special. After po ng Mother's Day, Father's Day naman po ang isa-celebrate ng Itbulaga. Kasi ngayong June nga po ang Father's Day and mukhang meron po silang inihanda para po sa mga ama natin. Or pagbibigay halaga, pagbibigay appreciation, gunita, pagmamahal sa atin pong mga ama. Tumatayong ama. Pwede rin ang mga nanay natin at the same time tumatayong ama sa atin. O pwede rin po yung mga mabubuting tao na hindi man po natin biologically father pero nagbubuhos ng pagmamahal at tumatayong tunay na ama sa atin. So basta lahat po ng tumatayong ama, advance happy Father's Day at ang Itbulaga ay meron pong inihanda para po sa Father's Day special ng EB. So, abangan po natin yan, mga Kadarvikans. And ito po ang isa sa talagang nakakatuwa po sa Itbulaga. Isa po sa mga reasons kung bakit hindi po pwedeng mawala ang Itbulaga po sa noontime show sapagkat they always show the family values. And masasabi po natin, Kadarvikans, na
Indeed, ang Eat Bulaga po ay family bonding sa tanghalian ng mga Pilipino. So, yun lang po ang ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.